Hmm. Good morning, sir. Good morning, classmates. I am Marlo Carillo Masangkay, Volleyball beginner. and we are the reporter for today's topic. Our topic is all about physical development of the intermediate pupil. Before we start, there's a quote about physical development of the intermediate pupil. Yeah, namamasa. The period of late childhood is the period of calm before the growth spurt of adolescence. How do you understand, Sir Ang Marlo? sabi dito sa quote na ang late childhood is the period of calm. Ibig sabihin, yung late childhood ay eto pa lang yung mga panahon na hindi pa masyadong naggo-growth yung isang bata. Next, si On Raymond, can you read? average, girls are generally as much as 2 years ahead of boys in terms of maturity. So, yun nga yung ano, so napapansin natin is mabilis mag-grow yung ano, yung lalaki kumpara sa ano, sa babae. Baka naman yan, mapapansin mo naman sa mga Baliktad bata. yun. Atin ba? Kita ba? Baliktad yun. Wikipedia? Babaeng munang mag-mature. Babae ba? Oo, ano, girls are generally as much ano, O yung unang babae? babaeng mag-mature. Ulitin mo ulit. So next. Ulitin. May ati ka pang Ano, ano? additional. On the average, girls are generally as much as 2 years ahead of boys in terms of physical maturity. Makikita natin 'to sa nung mga bata tayo na yung mga babae ay mas mataas sa'tin, mas mataas sa'tin, lalong-lalo na sa physical maturity. Mas una silang naggo-growth, yung mga ano nila, yung mga sa dibdib nila kaagad ay nagma-mature na kumpara sa mga lalaki in terms of physical maturity. Next, eto yung example. Mas un mas una talaga silang nagpapakita ng maturity sa 'pag may ano sila, may regla sila or red days. Pero Sir baka Raymond, depende can yan you siguro and physical kainan ng mga tao na kasi minsan mas ahead la rin kaya lalaki kumpara ng babae. depende mo rin kasi. Ikaw ba sa akin eh. Many of the bodily structures like the liver, muscles, skeletons, kidneys, and face follow a normal course of development both girls and boys. So yun is ano yung pagdating sa ano sa mga ano internal organs is parehas lang ano yung development ng ano yung lalaki at babae sa mga ano structures yan ganyan. Ako naman. Other structures like brain, intestine, and other organs and bodily system mature at their own time. Those affected growth patterns. Yun nga, yung sabi nga ni Sir Raymond, yung mga nasa internal internal organs ay meron silang time or meron silang time para mag-growth. Pare-pareho lang sa lalaki at babae. Next is children gain an average of 7 pounds in weight and average of 2.5 inches in head circumference height each year. So, ano, and children at this stage of growth spurts sudden boost in height and weight, which are usually accompanied by increase in appetite and food intake. So, ano, yun, parang yung nakadepende sila sa, ano, sa kinakain nila, ganun yun ba yan, Sir Marlo? Parang yun, ano, Oo, nakadepende um, kung mas marami ba yung kakainin nila. Siyempre, pag mabilis napapansin naman natin pag ano, malakas kumain yung isang bata is mabilis siyang ano, lumaki. yes.
Sabi nga dito, ang average gain weight ng isang bata ay nasa 7 pounds and sa pagtangkad naman ay nasa 2.5 inch 2.5 inch year. Itong mga yung pag-growth spurts nila or sudden boost in height and weight nakukuha nila kung sa mga kinakain nila kung masustansya ba or masustansya ba ito'y nakakaapekto sa kanilang mga paglaki at pagdadagdag ng timbang. Increase in body preparation for girls during adolescence. The body fats increase occurs earlier in girl and greater in quantity. Gay ka man. Yun nga sabi dito na mas unang naggo-growth yung mga babae, growth yung mga babae kaysa sa lalaki. Lalong-lalo na kung pag-uusapin ng weight. 'Di ba yung mga bata tayo napapansin natin na halos ng mga lalaki ay mga payatot. Parang yung nag-grow dun sa ano, sa mga lalaki muscles, ganyan. Yung ano, yung sa mga babae is taba, tumataba sila. Yes. Girls appear to be chubby while boys tend to have more length body mass per inch of height than girls. Yes, hermano. Yung yung mi yung nakikita kong isang factor dito kung bakit halos ng mga lalaki or halos ng mga lalaki ay mga payat or mas mataba ang babae kaysa sa lalaki kasi yung mga lalaki ay mas maraming action na nage-gain or 'pag naglalaro, maraming fats na natutunaw sa kanila kaya kaya mas payat yung mga lalaki kaysa sa babae. Ang yung ano, Next, yung mga lalaki is ano, hyper ganyan. oh, Children may become concerned about their physical appearance. Girls especially may become more aware of their weight and decide to eat less. Yun. Yung mga babae is ano, parang nag-a-aware sila sa ano nila, sa timbang or laki, kaya binabawasan nila yung ano, kinakain nila. Ganun ba yun? and boys may become aware of their stature or muscle size and strength. Yung mga lalaki daw ay nagiging aware kung gaano ka-ano yung mga muscle size nila, gaano sila kalakas. Appropriate activities must be designed so that will be guided into the right decision. Dapat yung mga lalaki at babae ay meron silang mga direction na gusto or mga plano patungkol sa kanilang mga body kung ano ba yung focus nila or magiging goal nila sa kanilang body, kung anong gusto nilang structure, gano'n. So dito sa ano, balik mo muna naman sa ano, dun sa ano, boys may become aware of their structure and muscle size and strength. Yung ano, yung based on my own experience nung ano, nung bata ako, ano yung madalas kong tinitignan kung 'pag may ginagawa ko, tinitignan ko lagi kung malakas na ba ako, kung malaki na ba yung muscles ko, ganyan. Yes, eh. Next. Okey ka Engage ba? themselves in worthwhile activities that promote healthy growth, give them a feeling of accomplishment, reduce the risk of certain disease. Dito sa promote healthy growth ay yung pag-e-exercise, paglalaro ng sports, yung pagbabawas ng ano, pagpapapawis para mapalakas yung mga muscles at bones. Dito nga yung 'pag may ano dito sa pangalawa, give them a feeling of accomplishment. 'Pag sumasali sila sa sports, 'pag nananalo sila ganyan, nakakaramdam sila ng pagkapanalo or accomplishment. Reduce the risk of certain disease. Kapag active active ka sa mga sports o mga laro or mga pag-e-exercise, yun nga nababawasan yung risk mo na magkaroon ng anumang sakit. Parang yung dito sa reduce the risk of certain disease, parang lumalakas yung ano nung isang tao, ano, stamina, ganyan.
parang nagiging ano siya ano, sinawag kanina, immune, lumalakas yung immune system niya. Sige, sige, next. This stage is also characterized by advanced development of their fine and gross motor skills. Muscle strength and stamina increase as they are offered different physical activities. Yun nga, nakukuha nilang mga muscle strength, stamina increase ay depende kung ano yung mga physical activities na ginagawa nila. Sir Raymond. Children may also become interested in physical activities where they interact with their friends and family. So yun nagiging active yung isang bata sa ano, physical activities 'pag ano, 'pag may kasama siyang mga halimbawa may kalaro sa family ganyan, 'pag nilalaro sila ganyan. Next, activities which they can share with their parents shows children that exercising can be fun. So yun nga, yung sinabi ko kanina is parang nagiging kasi siyempre 'pag yung isang bata 'pag naglalaro, 'pag siya lang mag-isa siyempre magla may di naman makapaglaro ng physical ano 'yan, na siya lang mag-isa. Sa panahon natin ngayon ano, kadalasan yung mga bata naglalaro mag-isa sa ano, sa cellphone. Parang hindi na ano, physical activity yung ginagawa nila, more on gadgets na. Ang sabi dito, yung mga bata daw ay may sense of belonging o mahilig silang makipag-socialize. Mas nagaganahan silang mag-exercise o sa kanilang mga kanilang mga kaibigan o kapamilya kapag yun nga yung 'pag may teamwork or may sangga-sangga or kampi-kampi yung ano, mas nagaganahan silang mag-physical activities yung 'pag usapan ay group na. So yun lang po at maraming salamat. Wala ng Thank you. question? Sa Magkaiba. tingin mo Sir Raymond tingin mo Sir Raymond, ano yung pagkakaiba ng mga bata noon kaysa sa mga bata ngayon? So yung pagkakaiba nilong mga so yung pa ah, sa ano yung mga bata noon is ano, parang more on ano sila, physical activity. Unlike sa mga bata ngayon is ano, new generation na. Kasi nasa modern world na tayo. More on technology. Siyempre, ano, 6 years old pa lang may cellphone na ganyan. Parang nagiging disadvantage din sa mga bata yun. Ano, gadgets. Ano, yun, nakadepende. Parang ano, siguro depende din sa ano, sa pagpapalaki ng magulang kung saan mo ano yung ano mo, yung anak mo. Yun lang. Sir Raymond, ano yung mga laro mo laro mo noon na may physical activities? Yung ano, halimbawa yung tumbang preso, langit lupa, ganyan. Tugbigan, mga kanta. Yung mga ngayon, ano yung nakikita mo sa mga bata na hindi patungkol sa physical activities na nilalaro nila? Ano, yung nilalaro nila na without physical, o yun nga, Oo, Roblox. Mobile Legends, 'yan. Kadalasan ano, mga Roblox yung mga pamangkin ko. Kung ano, Sir Raymond, 'di ba kung magkakaanak ka o kung may anak ka na, ano yung sports na sa tingin mo ay pagbabanding niyo ng anak niyo na patungkol sa physical activities? Basketball siguro. Ano? Basketball. Basketball, gano'n din ako. Yun lamang po, maraming salamat po, thank you for listening.